Glory to God. Hallelujah, Jesus. Praise God. Amen. Ang akin pong dadalang mensahe sa oras na ito ay sanctification. Amen. Pero bago po natin po ito talakayin, atin mo nang puntahan po yung pong key text, glory to God, na atin pong kinuha sa aklat po ng John 17. Hallelujah, Lord God. John 17, yan, verse 16 to 19. Amen. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through the truth. Thy word is truth. Amen. Glory to God. Verse 17. Hallelujah. 18. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. Amen. Sige po, tayo po muna ay pumikit at manalangin. O Diyos na dakila, tapat, mabuti, banal. Lord God, sa umaga pong ito, O God, muli ako pinagpapasalamat sapagkat minsan binigyan niyo po ako ng pribilehiyo na minsan pa'y tumayo, Panginoon, sa lugar na ito because this is a holy ground, Panginoon. Lord God, tunay nga po, O Diyos, Panginoon, na sa oras na ito, sa iyo ko po ito tinitiwala. Kahit dalangin ko po, O Diyos, na tangi ikaw po lamang ang maitaas. Tangi ikaw po lamang ang maparangalang. Tangi ikaw po lamang, Panginoon, na maluwalhati sa mga sandaling ito. Kaya Lord God, dalangin ko po, O Diyos, na sa mga sandaling ito, samahan niyo po ako, Panginoon, ng iyong pong banal na Espiritu. Sapagkat totoo nga po, Panginoon, kung wala ka sa aking buhay, Panginoon, I am nothing. Kaya Lord, maraming pong salamat. Sa iyo ko po itinitiwala, Panginoon, ang sandaling ito. Lord God, akin pong itinataas dakilang Ama. Lahat po, Panginoon, ang gagamitin sa umaga pong ito. Lahat po, Panginoon, ang mga instrumento, Panginoon, Lord God, yung po mga ginagamit na video, Panginoon, Lord God, mga computer at maging sa bawat tahanan, Panginoon, itinataas ko po rin, O God, na wala po, Panginoon, na mapuputol na internet connection, Panginoon. Kundi, O God, ang lahat ay malaya na makapanonood sa pangalan ni Jesus, O Lord God, akin po itong hinihiling sa pangalan ni Jesus, mula simula hanggang katapusan, katagumpayan ang aming pong mararanasan. Kaya maraming pong salamat po sa iyo, Panginoon. Lord God, ikubli mo po ako sa iyong likuran upang ikaw ang maitaas at maparangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. And glory to God. Hallelujah. Sa ating punti niya, ano po ba yung ibig sabihin ng sanctification? Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. So, ang sabi po rito, to set apart for special use or purpose. That is to make holy or sacred. Therefore, sanctification refers to the state of glory to God. Amen. Hallelujah. State of process of being set apart, made holy as vessel, full of the Holy Spirit of God. Amen. So, nakakatuwa po na kung ating pong titingnan yung pong ating pong topic, sanctification, pagpapakabanal. Amen. So talaga pong totoo na kung ating pong titingnan, na kung ano po nga ba yung ibig sabihin po ng sanctification. So ibig sabihin may purpose po, bakit po kinakailangan na tayo po ay magpakabanal. Glory to God. So sabi nga po rito, ito po raw sanctification, ito po ay nagse-set apart. So ibig pag sinasabing set apart, tayo po ay iniaalis. Glory to God. Doon po akong tayo po ibinubukod, Panginoon, para po sa special use or purpose. So, ibig sabihin, kaya po tayo pinababanal ng ating pong Panginoon dahil meron po tayo na special purpose. Dahil kung wala po tayong, kung hindi po tayo pinagkalooban ng Panginoon ng mga layunin para po tayo magamit ng ating pong Panginoon, ay baka wala po tayong lahat dito. So, ibig sabihin yung pong nais ng Panginoon, kaya po tayo sinanctify, kaya po tayo pinababanal ng ating pong Panginoon, sapagkat gusto yun tayo po maging sacred. Holy or sacred. Ano po ba ibig sabihin ng sacred? Diba? Tayo po ay pinagiging banal at tayo po ay pinagiging sagrado.
Amen? So, ibig sabihin tayo po ay sinasanctify para po tayo ay magawang banal at tayo po ay maging isang sagrado. Hindi po si Virgin Mary. Amen? Hallelujah, Lord God. Tayo pong lahat ng mga saint, tayo po yung mga buhay. Amen? Tayo po yung kung saan na pinababanal ng ating Panginoon, tayo po yung ginagawang sagrado. Sabi to, therefore, sanctification refers to the state of process of being set apart. So, ibig sabihin talagang meron pong kakaiba na gamit po sa atin ng Panginoon. At tayo pong lahat ay nasa proseso. Walang magsasabi sa atin dito na tayo pong lahat ay mga banal na. Tayo po'y pinagiging banal ng ating pong Panginoon. Bagamat magbuhat o tayo po'y tawagin ng ating pong Panginoon, tayo po ay tinawag ng banal. Amen? Sabi nga po rito, as a vessel. Kapag sinabi pong vessel, tayo po ay magiging sisidlan. Amen? Tayo po'y magiging kagamit-gamit ng ating pong Panginoon. Ako po ay meron pong nakita dito po sa YouTube na example po ng vessels. Kapag sinabi pong vessels, ito po ay sisidlan, maaari pong ito po ay maging ginto, ito po ay maging katulad ka ng isang pilak, maaring tulad ka ng isang jar, o ikaw ay katulad ng isang pot. Ano po ang sabi po ito? Full of the Holy Spirit of God. So, ibig sabihin tayo po, na kung saan ay sinanctify, tayo po ay ginagawang vessel. Punong-puno ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng ating pong Panginoon. So makikita po natin dito na napakahalaga po pala yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na sanctification, yung ating pong pagpapakabanal. Tayo pong lahat ay tinawag ng Panginoon na tayo po ay banal sa Kanya pong harapan. Kaya kung atin pong makikita na kaya po tayo, alam niyo po ako po ay na-bless po rito na kaya po tayo ay naging answered prayer. At ako po ay blessed na blessed po dahil po doon sa ating pong ginawa na 24 hours na round-the-clock prayer. Nakita ko po na talagang lahat po ng ating pong ni-request sa ating pong Panginoon ay answered prayer. Amen? Answered prayer po tayo. Bakit po? May nakita sa ating puso ang ating Panginoon na we are holy in His sight. Amen? Kasi lahat po ng ating pong ni-request, magbuhat po ng una pa lamang na dadalhin na po si Pastor. Una pong amin pong ni-request, kami pong grupo na mga elders, si Brother Harney, Brother Bernard, ako, Sister Early. Ang kauna-unahan po namin ni-request is, kumbaga kumilos ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Ken. So, ibig sabihin, dahil kami po naandun po yung aming pong pag-worry sa buhay po ni Pastor Ken, although kami po ay nananalangin, pero talagang totoo po, lahat po kami po'y tinugon sa aming pong panalangin. At nung siya po'y dadala na sa ospital, ang aming pong unang panalangin, nag-usap po uli kami nila Sister Early, Panginoon, alam po namin ang sitwasyon ng aming pong kalalagayan ngayon. At marami po kaming naririnig na dinadala sa ospital, mayayaman, mga sikat, mahirap, kilala sa gobyerno. Sila po hindi kadaka-daka nakapapasok sa hospital. At hindi lamang po iyon, dahil meron pa nagpa-pray sa akin na ang kanyang anak ay nasa US, abay wala din mapasok ang ospital. So ibig sabihin, ang alam natin, sa Pilipinas lang ito nangyayari. Maging sa US po pala nangyayari din na talaga nagpupuno ng hospital. Kaya ang aming panalangin ni Sister Early, Panginoon, sa pagdadala po ng aming pong pastor sa hospital, Lord, hindi po siya mamamasyal. Kundi pagkagaling po sa bahay, pagdating po ng hospital, tanggap na agad siya. Answered prayer po kami. Amen? Dahil nalaman po namin na meron palang ginamit ang ating pong Panginoon sa pangunguna po ng kanya pong bilas, na siya po isang head nurse na Makati Med. So po sa aming pong panalangin, Panginoon, may gamitin kayong doktor. Amen? Na ito'y magiging instrumento upang ang aming pastor ay magtagumpay sa labanang ito. Sapagkat alam po namin matindi ang labanan. Na ando na po ang aming pong, kumbaga sa yung pong pagdulog sa Panginoon, paghingi ng awa at habag. Praise God. Nagkaroon nga siya ng kung saan ay mga doktor, na kung saan ay mga espesyalista. At ayon po sa akin pong narinig sa mensahe po ni Bishop, at ito po rin ang aming pong hiniling na kung saan ay magkaroon ng espesyalistang doktor, at magkaroon po ng mga perang gagamitin. Amen? Kinuguna po kami doon po sa ospital at napasok po agad siya. At doon po pagdating po sa pinansyal. Alam mo talaga nakakatuwa po.
Dahil nakita ko po rito na kapag ang puso mo ay talagang ikaw ay karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoon. At lalo na po yung pong lingkod ng Panginoon na ating pong dadalayin sa panalangin, talagang napakadaling tumugon ng ating pong Panginoon. Nag-uusap po kami dahil ang sabi po ni Brother Harney na ang kailangang pera ay 160,000. Wala kaming hawak na pera. So nanalangin po kami at sabi ni Brother Harney, sige ngayon pa. Sabi nga mag-ano na tayo kung sino yung mga gustong magbigay. Alam niyo po, sa totoo po lang na andun po yung pong amin pong pagsusumamo sa ating Panginoon. Na maraming taong hipuin. Alam niyo, ilang oras po lamang ang pagitan. Mahigit 100,000 agad. Praise God, di ba napakabuti ng Panginoon? Why? Because alam ng Panginoon, yung aming inilalapit sa Kanya ay gamit ng Panginoon. Ginamit siya na sisidlan ng salita ng ating Panginoon. Ginagamit siya ng ating Panginoon sa ikaluluwalhati ng Kanyang pangalan. Ginagamit siya ng Panginoon para siya din ay mag-sanctify ng mga member na Kanyang hinahawakan. Kaya praise God! Napakadaling dumali ang pananalapi at ayon sa amin pong nalaman na talagang maging ang dugo, napakadali agad na i-provide. So, ibig sabihin lahat, kada po panalangin, Lord, hindi po kayo ng tao na makapag-donate ng dugo. Panginoon, sa iyo po namin itinitiwala ang lahat. Na i-provide po yung pera sa loob po ng madaling panahon, sa loob po lamang ng wala pang isang araw, kulang-kulang 200,000 agad ang aming pong ang na-erase po agad. Kaya talagang napakabuti po ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang lingkod ng Panginoon, na kapag siya ay magkakaroon ng pangangailangan, ang Diyos ay hindi mag-aatubili. Bakit? Sapagkat siya po'y gamit na ng Panginoon, sinangtified na siya. Amen? Siya po ay kung saan naging isang sisidlan. Sisidlan po siya ng magandang balita ng ating pong Panginoon. Kaya po talagang totoo na tayo pong lahat, tayo po'y sinasangtipay ng ating Panginoon para po magamit. Sinasanctify po tayo ating Panginoon para po tayo maging holy sa Kanyang harapan. Maging sagrado po tayo at tayo po'y laging puspos, punong-puno ng banal na Espiritu ng ating pong Panginoon upang sa oras tayo po'y luluhod sa ating pong Panginoon. Ang Diyos hindi mag-aatubili upang ipagkaloob ang lahat ng ating pong pangangailangan. Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Kaya nga po, totoo po yun. At ako po rin ay blessed na blessed habang iyan po ay akin pong minemeditate yan pong topic pong iyan. At talagang totoo po ako tuwan-tuwa. Dahil doon po sa ginamit pong teksto, ang sabi po doon ng ating pong Panginoon, pakabalik nga po sa teksto po natin, John 17. Si Jesus Christ po ang nagkasalita po rito. At ito po'y lagi ko pong naalala sapagkat ito pong senaryong ito po yung panahon na kung saan si Jesus Christ ay malapit na po siyang hulihin. So ngayon po itinatagubili, nanalangin po ang ating pong Panginoong Hesus na itinatagubili niya yung kanya pong mga alagad. Itinatagubili yung lahat ng mga nakarinig ng kanyang salita. Ano po ang sabi po rito ng ating pong Panginoong Hesus? They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. So ibig sabihin na totoo po na ang lahat po ng mga mananampalataya, kapag sila po ay nakakilala na sa ating pong Panginoon, sila po ay nasasanctify sa pamamagitan ng katotohanan, sa pamamagitan ng kung saan ay salita ng ating pong Panginoon. Sino po ba sasabi na sanctify them through thy truth? Amen? Pakabanalin mo siya sa pamamagitan ng katotohanan. Amen? Pakabanalin sa pamamagitan ng katotohanan. At ang tunay na katotohanan ay walang iba kundi si Jesucristo. He is the truth. He is the life. Amen? And He is the way. So ibig sabihin, thy word is truth. Kaya kung wala pong salita po ang isa pong tao, napakahirap mabago. Napakahirap magpakabanal. Kaya napakahalaga po sa isa pong mananampalataya, yung ikaw ay may salita ng ating pong Panginoon. Na ikaw ay laging nakikinig ng mga mensahe ng ating pong Panginoon. At magbuhat po nung ako po ay tumayo, magbuhat po sa buwan po ng August. Kasi nung ako po bago tumayo, nung isa pong nung ako po first week po atayo, ang akin pong naging topic ay submission. Pero prior that,
si Brother Harney set a fire. Tapos sumunod po ay si Bishop, watch and pray. Then next po si Pastor Jonathan, united. Glory to God. So nung pinagduktong-duktong ko po ito at ako po nanood pa noon po sa Women's Cafe, na ang kanila pong naging topic po dito, overcomer. Glory to God. Overcomer. At saka yung purpose, bakit kinakailangan magbasa ng Biblia. Amen? So ibig sabihin, napakaganda po itong mga sunod-sunod na topic ito. Pagdating po nung last Thursdays, salt and the light. At kinakailangan maging impluensya ka. Amen? So dito po ipinakikita po dito ng ating pong Panginoon na totoo po tayo po ay magiging banal kung tayo po ay lagi nakikinig ng salita po ng ating pong Panginoon. Kaya, thy word is truth. Kaya yung pong mga salita ng Panginoon na ating pong naririnig, ito po yung magsasanctify sa atin. Ito po yung magpapabanal po sa atin. Sapagkat ito po ang sinabi po ng salita po ng ating pong Panginoon. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Higit pa ito sa isang tabak na may 2 talim. Tumatagusto hanggang sa mga kasukasuan ng ating po mga buto. So ibig sabihin, tanging ang salita po ng Panginoon ang nakakakilala sa atin. Tanging ang salita po ng ating pong Panginoon ang nakakaalam kung ano ang laman ng puso mo. Dahil sabi nga, siya ay madaling makataho ng haka ng kanyang isip at maging laman ng kanyang pong puso. Kaya yung salita po ng ating pong Panginoon, yan po ang magsasanctify po sa atin. Kaya ang sabi niya po rito, sabi niya, sanctify them through thy truth. So ibig sabihin, ang sabi nga po yung pong kanya pong mga alagad, ito po na-sanctify sa pamamagitan ng katotohanan. Yung katotohanan kung ano ang nakita sa buhay po ng ating pong Panginoon. Yung katotohanan na kung paano siya nagpagaling na may karamdaman, kung paano siya nananalangin, kung paano siya kung saan nagpapatawad ng may mga kasalanan, na kung paano gumawa siya ng himala, ang tubig na patigil ang hangin, ang hangin na patigil, at ang alon, ito kanyang napayapa. So ibig sabihin sa pamamagitan ng katotohanan na nakita sa ating pong Panginoon, dito po na-sanctify ang mga alagad na sumusunod sa Kanya. Dito po na-sanctify yung mga tao na kung saan nagiging isyoso. Dito rin na-sanctify yung mga tao na sumusunod sa Kanya sapagkat nakakakita sa kanila ng pagbabago. Kaya ang sabi niya, thy word is truth. Ibig sabihin yung mga salita nang narinig sa kanyang mga labi, ito yung katotohanan. Ito yung magpapalaya sa atin. Kaya sabi sa aklat po nandyan, kapag tinanggap nyo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya ito po yung napakahalaga na maunawaan ng lahat ng bagay. Lahat ng tao, lahat ng ating pong pinagdadaanan, ito po ang magbibigay sa atin ng kaunawaan. Thy word is truth. At ano po ang sabi niya po sa verse 18? Glory to God. Hallelujah. Ang sabi nito, as thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world, and for their sakes I sanctify myself. Amen. And for their sakes I sanctify myself. So ibig sabihin, ipinakita po rito na para po sa mga tagasunod niya, ang sabi niya, binanal ko ang aking sarili. Upang sa pagsunod nila sa akin, makita nila na ako nga ay banal upang ang bawat salita na maririnig sa aking mga labi, ito'y magsisilbing pagkapala upang ang mga tao na kung saan na walang pagkakaunawa ay magkaroon ng kaunawaan. Because of Jesus, sinanctify niya ang kanyang sarili para po para sa mga tigasunod, para sa atin na ngayon nakakarinig ng kanyang mga salita. Kaya sabi niya, that they also might be sanctified through the truth. Kaya para daw ang mga tao na sumusunod sa Kanya, na tayong lahat na nakarinig ng salita ng ating pong Panginoon, tayo po ay masasanctified ng mga salita na ating binabasa, na ating naririnig, na ating nauunawaan, na ating minemeditate. Kaya po napakahalaga po, para po tayo makalakad sa katwiran po ng ating pong Panginoon, kinakailangan tayo po ay lagi nakatutok sa salita po ng ating pong Panginoon. Magtatagumpay po tayo, sapagkat dito po sa ibabaw ng lupa, punong-puno po tayo ng labanan.
Punong-puno po tayo ng iba't ibang uri ng problema ang ating pong pinagdadaanan. Pero kung tayo po'y may salita, totoo po ito, mararanasan po natin ang katagumpayan sa lahat ng uri ng ating pong pinagdadaanan. Napakaganda po yung illustration po doon po sa tithes and offering. Without Him, we are nothing. Kung wala ang Panginoon sa ating pong buhay, we are nothing. Kaya nga doon po din sa awitin, ang kailangan natin ay si Jesus. Amen. Si Jesus, every moment of our life, we need Jesus. Kaya napakahalaga po na maunawaan po natin. Always we need Jesus. Only Jesus. Only Jesus. Amen. Only Jesus can hear our prayer. Glory to God. Kaya makikita po natin dito, dahil sabi nga po ni Jesus, kaya nga ang kanya pong sarili sinanctify niya sa iba't ibang uri na kanya pong pinagdaanan na kung saan ang mga pagsubok sa kanya pong buhay para po sa ating pong benepisyo. Tayo pong lahat na kung saan ay tagasunod ng ating pong Panginoon, tayo po ay nabago, hindi sa pamamagitan ng ating lakas, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating naririnig. Sa salita ng Diyos na ating pong napapanood, sa salita ng Diyos na kung saan ito po nagiging kaparaanan para po tayo ay masanctify at lumakas sa labanan po sa ating pong buhay pananampalataya. I thank you, anak. Praise God. So ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Pero ngayon po, meron po ako dito na kung saan ay inihanda. Ang sabi nga po rito, glory to God. What is the believer's role in sanctification? Hallelujah. So ang sabi po rito, believers are sanctified by God. Amen. So ibig sabihin tayo po mga believers, tayo po'y sinanctified ng ating pong Panginoon. Kaya wala po tayong dapat ipagmalaki. So ano po sabi sa aklat po ng Hebreo 2? Glory to God. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao at ang kanyang ama. At ang ama ng mga taong ito ay iisa. Kaya't hindi niya ikinahihiya ang tawagin silang mga kapatid. So ibig sabihin, ipinakikita po rito, si Jesus ang nagpapabanal po sa atin. Glory to God. Sa lahat po ng mga tao, si Jesus ang nagpapabanal po sa atin kung tayo po'y sasampalataya sa ginawa ng ating pong Panginoon. Glory to God. At sasabi, hindi po lamang si Jesus, una po ang ating pong Ama sapagkat isinugo si Jesus. At ang sabi, ang Ama, ang mga taong ito ay iisa. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Kaya talaga totoo po pala ang tawag na brother, sister, pastor. Ito po pala ay isa pong banal na tawag. Kaya kung inaakala po natin na hindi po siya karapat-dapat at tawagin pong kapatid, abay hindi pala dapat ito. Dahil sabi nga po rito, ang Ama, ang mga taong ito ay iisa. Kaya't hindi niya ikahihiyang tawagin silang mga kapatid. So ibig sabihin, merong unity. Merong pagkakaisa. Kung ikaw ay sumusunod sa ating pong Panginoon, you are in one in Jesus. Kaisa ka ng ating Panginoon. Kaisa ka ng Diyos Ama at you are sanctified. Amen. Next po, glory to God. Ano pa yung kanyang ginamit na salita bukod po sa Hebreo? Ang sabi po sa aklat po ng Hebreo 13, glory to God. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo na dumalagang baka ang iniwiwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan. Verse 14, glory to God. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu. Inaalay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isipan. Glory to God. Sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Amen. So ibig sabihin kung ating puntitin niya yung Old Testament, ang ginagawa po ng mga tao noon, ang akala po nila, yung dugo ng mga toro, ito po ang makapaglilinis sa kasalanan ng tao. Pero patuloy pa rin sila nagkakasala. Kaya ang sabi po rito, mas mahalaga ang dugo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon sa New Testament, dahil kung hindi ibibigay, kung hindi ihahandog ang buhay ni Jesucristo sa ibabaw ng lupang ito, lahat pupunta sa impyerno. Pero dahil mahal na mahal ng Father God
ang sanlibutan ito. Kaya ang sabi niya, ibinigay niya. Ang ibinigay niya, ang inihandog niya, ay walang iba kundi ang dugo. Amen. Ang dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. At totoo po naman, si Jesus Christ lamang ang inihandog na walang kapintasan upang ito'y maging karapat-dapat na sundan sapagkat siya lamang ang kalugod-lugod na ihandog sa sanlibutan ito. Kaya napakahalaga po yung ipinakikita po dito na tayo po ay glory to God, ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isipan, mga gawaing walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. So ibig sabihin kapag aalalahanin po natin, yung dugo na kung saan ay ibinigay ng ating Panginoong Hesus para sa kaligtasan ng natin lahat, hindi po tayo makagagawa ng kasalanan sa harap ng ating Panginoon. Kapag naalala po natin yung hirap na pinagdaanan ng ating pong Panginoon, mahihiya ka na balka mo pa ang kasalanan, pinatawad ka na ng ating Panginoon. Kaya ito po ipinauunawa na ito po yung ating pong tungkulin. Bilang tayo po ay mga binayaran na ng dugo ng ating pong Panginoon, huwag na natin balkahan ang ating dating buhay. Kundi tayo po ay magkaroon na ng bagong isip. Kundi ialay na po natin ang ating pong buhay alang-alang sa ating Panginoong Hesus na banal, malinis, na ibinuwis ang buhay para po sa atin. Yung kanya pong dugo upang linisin ang ating puso't isipan. Mga gawaing walang kabahulan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. So ibig sabihin, kung ang ating pong buhay ay kalugod-lugod sa ating pong Panginoon, makapaglilingkod po tayo sa ating pong Panginoon na may kalinisan, may kabanalan, upang tayo din ay magsilbing halimbawa na tayo po yung binago ng ating pong Panginoon at tayo po yung magagamit upang makapagligtas din ng mga kaluluwa sapagkat nakikita po sa atin na totoo kung paano si Jesus na nagbuwis ng buhay para sa atin, para lamang tayo maging banal, tayo po yung makasusunod kung ano po yung nais ng ating pong Panginoon sapagkat binago na ang ating puso at isipan. Amen? Next po, glory to God. Hallelujah. Sa verse 26 po, hallelujah, Lord God. Ang sabi, kung hindi kayo, kailangan sanang paulit-ulit na siya mamatay mula pa ng likhain ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang nagpakita. Ngayon, magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog ng kanyang inialay. So ibig sabihin, hindi na po tayo pwede magpaulit-ulit pa ng kasalanan. Sapagkat siya minsan lamang namatay. Minsan lamang siya namatay at ang susunod ito ay kahatulan. Kaya hanggat maaga po, atin ang ayusin ang ating buhay. Kaya kung meron dito na maaaring nanonood o maaaring nakasubaybay po dito, huwag natin landin ang kasalanan. Kung tayo pinatawad na ng ating pong Panginoon, ipagpatuloy mo na ang paglakad sa kabanalan. Sapagkat minsang nagpakita ng kabutihan ng ating pong Panginoon. Kaya ang sabi niya, ngayong magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog ng kanyang inialay. Kaya yung pong kanyang buhay, ang kanya pong buhay, ito po inialay ng ating pong Panginoon para po sa ating pong kabanalan. Para kung yung hindi po natin makaya at ating aalalahanin ang ginawa ng ating Panginoon, makalalakad tayo sa buhay na may kabanalan. Next po, at ang sabi po rito, glory to God, sa aklat po ng Hebreo 13 verse 12. Gayon din naman, namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen? Ipinakikita po rin dito na si Jesus ay namatay sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya sa pamamagitan pa rin ng kanyang dugo, nalilinis ang kasalanan ng tao. Nalilinis ang ating mga isip, nalilinis ang ating puso, nalilinis ang ating pumbuhay. Kaya lagi po nating aalalahanin, tayo po'y magiging banal kung lagi po nating aalalahanin ang dugo ng ating Panginoong Hesus na siya naglinis sa lahat ng ating pong mga kasalanan. Glory to God. At ano po ang sabi po sa aklat po ng 1 Peter? Ito po, 1 Peter 1, ito po medyo mahaba pero ito po ay akin pong isa-sum up na. Amen, glory to God. Glory to God. At sabi po rito, sa 1
1 Peter 1:2 to 12, glory to God. Ang sabi po rito, 2, elect according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you, a peace be multiplied. Amen. So sabi nga po ito po raw ayon doon sa ating pong mapagpala na ating pong Ama sa pamamagitan ni Jesus Christ at doon po sa kanya pong napakalawak na kanya pong kahabagan. Glory to God. Kanya po, ang sabi po rito, had begotten us again unto a lively, glory to God, hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Amen. The inheritance, incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. So ibig sabihin yung pong buhay ng ating pong Panginoon, ito po ipinapatotoo ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro. Dito po ipinakikita, yung ibig sabihin yung ating pong buhay, yung ating pong mga minana, na kung sa ito po yung mga incorruptible, at ito po ay naging undefiled. So sabi, ito po ay nawawala. Pero yung pong ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoon na inihanda po sa atin doon po sa kalangitan, ito po ay forever. Kaya tayo po'y dumaranas sa iba't ibang uri po ng pagsubok. Atin na pong imupo sa verse 7, glory to God, hallelujah. Na dito po ipinakikita po, that the trials of your faith, being much more precious than of gold, that persistent through it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Amen? So ipinakikita po rito, yung po raw ating po mga pinagdadaanan na iba't ibang uri po ng pagsubok na ito po inaherin tulad sa isa pong mamahaling ginto. Amen. Ang sabi po rito, ito po raw ay nakapagtetes sa ating pong pananampalataya. Kaya yung po mga pagsubok na ating pong nararanasan sa ating pong buhay, ito po'y ipinakikilala na we are precious. Na tayo po'y mamahalin sa harap po ng ating pong Panginoon. Dahil yung pong mga pagsubok na ating pong nararanasan, ang sabi, higit pa ito sa mga ginto. Amen. Higit pa ito sa mga ginto na dinadaan doon po sa apoy. Might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. So ibig sabihin yung mga pagsubok na ating pong nararanasan, ito po'y ginagamit ng ating pong Panginoon upang sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, tayo matakpuan na banal, kalugod-lugod at walang batik at dungis sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. And that is our blessed hope. Amen. So, ibig sabihin po ay pinakikita po rito na ang nais po ng ating pong Panginoon, anuman ang pagsubok na ating pong mararanasan, huwag po tayong susuko. At gamit ito ng ating pong Panginoon para po tayo ay matakpuan sa kabanalan. Amen? Hallelujah. So, ang sabi po rito sa aklat po ng Hebreo 13, glory to God. 13:12. Ang sabi po rito, gayon din naman, namatay si Jesus sa labas ng bayan, glory to God, upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, glory to God, hallelujah. Hebreo 12:1 and 3, glory to God. Hebreo 12:1 and 3, ayan, glory to God, hallelujah. Ang sabi po rito, dito po ipinakita po ng ating pong Panginoon para po tayo ay makalakad po doon po sa matuwid na buhay. Ang sabi po rito ng ating pong Panginoon, fixing our eyes in Jesus. Tumingin po tayo. Amen? Ating pong tingnan yung buhay ng ating pong Panginoon. Kaya nga sabi nga dahil napaliligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paliksahang ating sinalihan. So ibig sabihin dito po ipinakikita po ng ating pong Panginoon upang masanctify po ang ating buhay dahil tayo po ay naka-assign para po tayo gamitin, para po tayo maging holy at tayo po maging sacred sa harap po ng ating pong Panginoon. Sabi to, kinakailangan yung lahat po ng ating pong mga daladala,
lahat po ng atin po na kung saan ay atin po mga pasampasan. Yung lahat ng mga balakid para po tayo makalakad doon sa kabanalan na hinahanap po sa atin po ng ating pong Panginoon. Iwaksin na natin to. Alisin na natin ito dahil tayo po naliligiran ng maraming saksi. Sabi nga po doon po sa mga, noong pong araw po ng Thursday, doon po sa Women's Cafe, ang sabi nga, be the salt and the light of this world. Kinakailangan tayo po maging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Tayo po ay maging good influence. Tayo po ay maka-impluensya sa ating pong kapitbahay. Tayo po ay maka-impluensya sa ating pong buong sambahayan. Kung sa kadinala ng ating Panginoon, kinakailangan tayo po ay maging influencer. At ito po ay napakahalaga. Paano po natin mararanasan? Kung ang ating pong mga pangit na ugali, ito po ay ating pong iaalis. Kung yung mga bagay na kung saan na nagiging katitisuran sa ating pong buhay, kinakailangan ito po'y atin na pong ialis. Sapagkat marami pong nanonood sa ating pong buhay. Marami pong tumitingin. Amen. Marami pong nagmamatsyag. At tayo po'y gamit ng ating pong Panginoon. Sino po ang makikitaan dito? Na kung saan na nakikita sa Kanya ang buhay ni Kristo. Di ba yung mga Kristiyano? Kaya nga tinawag tayong Christian dahil tayo ay Christ-like. Katulad tayo ng ating Panginoon. Katulad tayo ng ating sinusundan. Kaya kung tayo po ay makikita sa atin yung buhay ni Kristo, hindi ka mahihirapan na ikaw ay maghasik na salita ng Panginoon. Hindi ka mahihirapan na masasabi mo na ang aking Diyos ay napakabuti. Na ang aking Diyos ay nagbabago ng buhay kung hanggang ngayon, pangit pa rin ang iyong ugali. Baka mimya, hindi ikaw yung tao na sasabi mong Kristiyano. Amen? Sasabi mo kay Christian, tapos napakataklesa mo. Pero ang sabi po rito ng ating pong Panginoon, buong tiyaga tayong tumakbo sa paliksahang ating sinalihan. So ibig sabihin tayo po'y kasali sa paliksahan. Tayo po ay ibinigay ng ating pong Panginoon bilang tayo po ay maging isang kasama sa paliksahan na lumalakad, tumatakbo sa labanan sa buhay na ito. Tayo pong lahat ay lumalaban. Tayo po'y tumatakbo bilang tayo po'y mananampalataya. At kinakailangan kung tayo po'y isinali sa paliksahan, tayo po ay tatanggap ng trophy. Tayo tatanggap ng buhay na ipinangako ng ating pong Panginoon. Ano po ang sabi niya sa verse 2? Glory to God. Hallelujah. Ito natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulaan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen? So ibig sabihin, para po tayo magtagumpay sa bawat labanan, itingin mo lagi ang iyong paningin sa ating Panginoon. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ikaw man ay dumaranas ng iba't ibang uri ng problema. Sabi nga doon po sa illustration kanina, kung ang ilalagay mo yung unay si Jesus, amen? Kung Jesus first ang ilalagay mo sa iyong buhay, lahat ng mga zero, madadagdagan to. Ano to mga zero ito? Baka ito pangangailangan mo sa pananalapi, pangangailangan mo pang tuition, pangangailangan mo pambayad sa kuryente, pangangailangan mo sa iyong mga pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay, sa iyong pagkain. Ito'y pupunuan ng ating Panginoon. Amen. Kaya kinakailangan, put God first. Amen. Si Jesus muna ang ating unahin. At ang lahat ng ating po mga pangangailangan ay Kanyang idadagdag. So ibig sabihin, kinakailangan yung pananampalataya po natin. Always look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Kinakailangan na lagi po nating ituon ang ating paningin kay Jesus. Kapag naalala mo na ang ating Panginoon ay nakapako sa krus, na pinagtagumpay na lahat ang ating po mga problema, masasabi mo, Lord, salamat. Sapagkat ikaw ang unang nagtagumpay sa aming mga problema. Kaya ngayon kami makapagpupurit, makapananampalataya, it is finished. Tapos na ang labanan. Kapag tayo tumingin sa tinapos na gawa ng ating pong Panginoon, masasabi mo, Lord, lumalakas ako kapag naaalala ko na ang lahat ng aming pong mga dalahin, lahat ng aming labanan sa ibabaw ng lupa, ikaw ang unang nagtagumpay. Kaya kami higit pa sa mananagumpay. Amen. Kaya
ito po yung maging kagalakan ng ating puso. Dahil kung ang ating Panginoon, siya po hindi nahirapan na pasanin ng krus. Kung ang ating Panginoon, hindi po siya nagreklamo dahil siya po ipapako sa krus. Hindi po siya nagreklamo siya po tumatanggap ng mga hampas. Hindi siya nagreklamo na siya dinuraan. Hindi siya nagreklamo na siya bigyan ng kung saan yung maasim na suka. Hindi po siya nagreklamo. Bakit po? Sapagkat ang sabi po rito, siya po'y galak na galak. Galak na galak siya na pasan-pasan niya ang krus. Sapagkat alam niya na kapag napagtagumpayan niya yung krus na ito, na siya'y ipapako doon, tayo pong lahat ang tatanggap ng benepisyo. Sapagkat alam niya na matapos na siya'y magtagumpay, siya'y uupo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. At tayo pong lahat, na anuman ang ating pong pinagdadaanan, siya ang ating intercessor. Kaya minsan akala mo, parang hindi mo na kaya. Minsan akala mo, parang hindi ka na ata naririnig ng ating Panginoon. Tulad nga no, isang beses na may nagpatotoo ang ating pong kapatid, na ang sabi niya noong parang hirap na silang huminga. Nananalangin sila, hindi nila marinig ang katugunan. Para bang ang pakiramdam nila, parang hindi ata ako naririnig. Pero ang Panginoon, naandun siya sa kanan ng amang makapangyarihan sa lahat. Upang sa panahon ang tayo pinawawalan na ng pag-asa. Upang sa panahon tayo pinakakaramdam ng hirap. Upang sa panahon tayo pinakakaramdam na tilabag ako iniwanan ng ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, eto ako, intercessor mo ako. Hindi kita pinababayaan. Hindi kita iniiwan. Ako ang iyong katulong. Amen. Ako ang iyong katulong. Amen. Yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Kaya upang tayo po ay maging matatag sa ating pong buhay espiritual. Upang maranasan po natin na tayo po'y maging banal sa iba't ibang uri ng problema ang ating pong pinagdadaanan. Always look unto Jesus. Amen. Ano po sabi sa verse 3? Glory to God. Na sabi, isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Si Jesus, hindi po siya nanghinaan ng loob. Kaya nga yung panalangin po, dyan po, yung ating pong pinaka-text sa John 17, dito po yung una siya po, para po siya nagbabago ng kanyang isip. Dahil siya po bilang isang tao, nararamdaman niya kung gaano yung hirap na kanya pong mararanasan. Pero nung siya po yung nanalangin, nakaramdam po siya ng kalakasan. Dahil ang sabi niya, Panginoon, kung maaari, ipagpaliban mo na itong tiisin na aking mararanasan. Pero nung siya po'y manalangin, dumating po yung angels of God, ay siya nagkaroon ng kalakasan. Kaya nga dito po inaunawaan po natin, na kung tayo pinakararanas ng iba't ibang uri ng tiisin, higit ang naranasan ng ating pong Panginoong Jesus. At ano po ang sabi niya rito? Tiniis niya ang pag-uusig ng mga makasalanan. Glory to God. Mga makasalanan, umuusik sa Kanya. Gaano kasakit sa ating Panginoon to? Yung mga tao na Kanyang pinagaling, yung mga tao na binigyan niya ng pag-asa, yung mga tao na nakakita ng himala ng ating Panginoon, at maaaring dito meron din pinakain doon sa 3,000 na pinakain niya. Sila ang uusik sa ating Panginoon. Silang mga makasalanan ng uusig, ipako si Jesus! Ipako si Jesus! Palayain si Barnabas! Napakasakit sa ating Panginoon. Pero ang lahat ng ito, tiniis niya. Ano po ang sabi niya? Upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. So ibig sabihin, ipinakikita dito, lahat ng naranasan ng ating Panginoon, it is for our benefit. Lahat ng naranasan ng ating Panginoon, it is for us who believe in Him. Ito'y para sa atin na nanampalataya sa Kanya, na naniniwala na siya yung ating Diyos, na ibinuwis ng Kanyang buhay, para po lang tayo ay maging banal sa harapan ng lahat ng tao. Sa harapan na nakapalibot po sa atin. Amen? Ganyan po kabuti po ang ating pong Panginoon. Glory to God. So sabi po rito, tapos na po tayo doon po sa ating pong duty. Role po natin bilang tayo po ay mga sanctified by God. Amen? 3 phases of sanctification. Glory to God. Ang sabi rito, He saved us as we responded to His call.
although he stand in his finished work of salvation at the cross. So ibig sabihin, iniligtas tayo ng ating pong Panginoon. Lalo kung tayo pinag-respond sa kanya pong pagtawag. Na tayo po'y tumatayo doon po sa ginawa ng ating pong Panginoon na kaligtasan. Kaya ito po yung pong mga phases kung paano po tayo pinabanal po ng ating pong Panginoon. He saved us. Tayo po ay iniligtas niya. Lalo kung tayo po ay nag-respond sa kanya pong tawag. Next po, hallelujah Lord God. Our partnership with the Holy Spirit in changing us into His likeness. So ibig sabihin tayo po'y nakaisa. Tayo po'y nakipag-partner sa banal na Espiritu upang tayo po ay mabago na maging katulad niya. Amen. Upang tayo po'y mabago na maging katulad niya. Glory to God. Next po, hallelujah. Step in when we enter into His presence for all eternity. Nung ating pong tuntungan na tayo po'y makapasok sa Kanya pong presensya para po sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Amen? Ano po yung mga verses na ginamit po rito? Ang sabi po sa aklat po ng Leviticus 20, glory to God, verse 7 and 8. Hallelujah, Jesus. Glory to God. Sanctify yourself therefore as be you holy, for I am the Lord your God. So, ibig sabihin, dito po yung pinakikita na siya mismo ang nagsasabi. Ito po sa panahon po ito ni Moses. Ang sabi, sanctify yourself therefore, and be you holy, for I am the Lord your God. So, ibig sabihin, dito po yung pinakikita na kinakailangan pakabanalin mo ang iyong sarili. Sapagkat ako na tumawag sa inyo, ako ay banal niyong Diyos. Amen. Banal ang ating pong Panginoon, kaya kinakailangan tayo po'y magpakabanal. At yun po rin nasa aklat po ng 1 Peter 2:16. At ano po sinabi po sa aklat po ng 2 Corinthians 5:21. Amen. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. 2 Corinthians 5:21. Hallelujah, Jesus. Ang sabi rito, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that He might be made the righteousness of God in Him. So, ibig sabihin, pinakikita po rito, si Jesus walang kasalanan. Pero siya po'y nag-anyong makasalanan. Bakit po? That He might be made the righteousness of God in Him. Para po siya ay maging katwiran. Amen. Katwiran ng Ama para po sa Kanya. Glory to God. Kaya siya po na isa po ay hindi makasalanan, nag-anyong kasalanan. Para po sa atin po bilang pong handog ang Kanya pong buhay. Hindi siya dapat ipinako sa krus. Dapat tayo ang napako sa krus dahil tayo po ay makasalanan. Pero tinanggap niya ito. Amen? Tinanggap niya ito para po sa katwiran ng Ama, para po sa atin o para po sa Kanya. Glory to God. Hallelujah, Jesus. At ano po sabi sa aklat po ng Hebreo 10:14? Glory to God. For by one offering, He hath perfected forever them that are sanctified. Ang sabi nga, doon sa pamamagitan ng isang inihandog, siya ay nagpakabanal o siya ay naging isang matuwid, siya ay walang kasalanan forever para po sa atin na kung saan tayo po'y magpakabanal. Kaya kung ating pong titingnan, yung pinauunawa po dito, na talagang totoo po na kung sa atin po lamang sarili, wala po tayong magagawa. Pero kung aalalahanin po natin yung ginawang paghahandog ng Kanyang buhay, kung aalalahanin po natin yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoon para lamang tayo maging perfect, para lamang tayo maging matuwid, para po tayo maging walang kasalanan at tayo matakbuhan sa kabanalan, ibinigay ang Kanya pong buhay para po sa atin. Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Amen? So sabi po rito, I have been saved. Ako ay naligtas. Amen? Ang sabi po sa aklat po ng John 3:3, glory to God. So, ibig sabihin, ang isa pong tao, hindi niya po mararanasan na siya po ay maging banal kung hindi niya po naranasan, yun siya po isilang na muli. Kaya napakahalaga po yung maisilang na muli ang isa pong tao. Hindi mo mararanasan yung kabanalan na hinihingi sa atin ng Panginoon kung hindi po tayo maisisilang na muli. Ano sabi po rito ni Jesus? Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, ibig sabihin, pinakita rito, ako'y naligtas. Paano ako naligtas?
sapagkat ako po ay isinilang na muli. Kaya kapag ang isang tao hindi isisilang na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng langit. At ano po ang sabi sa aklat po ng Romans 10, 8 and 13? Bibilis-bilis at malapit na po ang oras. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Ano po ang sabi sa aklat po ng Romans 8? But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth, in thy heart, that is the word of faith, which we preach. Ano ang sabi niya? Sinasabi ng kasulatan, ito po si Pablo po ang may sulat sa mga tiga-Roma, ang salita ay malapit sa inyo. Malapit sa inyong bibig, malapit sa inyong puso. Amen. Malapit sa inyong bibig, malapit sa inyong puso. At ang mga salitang yan, yan ang salita ng pananampalataya na aking ipinipreach, na aking itinuturo. Kaya ang nais po dito, kinakailangan na yung salita ng ating pong Panginoon, ito'y ating ibibigkas. Kaya ano sabi sa verse 9? Glory to God, hallelujah. Kaya nga ang sabi, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So ibig sabihin dito po ipinakita na kinakailangan na ikukumpisal ng ating mga labi. Kung ikukumpisal na ng ating mga labi, na tayo po ay kung saan na naniniwala, at tayo po sa ating puso, tayo po totoong naniniwala na si Jesus, siya po yung binuhay ng Ama buhat sa patay. We are saved. Amen. We are saved. Glory to God. At ano po sabi po sa verse 10? Glory to God. Na kinakailangan, ito po'y pinananampalatayanan, pinaniniwalaan ng inyong pong puso. Baka sakali sa panahong ito, meron po silang nanonood dito na wala pang personal relationship sa ating Panginoon. Baka ito rin kapatid, ang inyong oras. Ito na po yung inyong pong araw. Dahil ito pong akin pong ipinangangaral, hindi po lamang po sa mga believer, kundi sa mga bago lang nakakarinig ngayon at sa mga nakarinig na upang ito'y may pahayag ng mga mananampalataya na kinakailangan ng isang tao kung sila wala pang relasyon sa ating Panginoon, kinakailangan sila nagkakaroon ng personal confession. Kinakailangan ibikas na kala pong mga labi at paniwalaan, Lord God, na ang ating pong Panginoon, siya yung banal, siya yung kung saan ang nagligtas sa atin. Kaya kung tayo po'y magbibigas ng ating mga labi at ating pananampalatayan na si Jesus ay binuhay ng Ama buhat sa patay, you are saved. That is your salvation. Amen? Ito yung gagawa sa iyo para ikaw ay maligtas. Glory to God. Ano po sabi po sa verse 13? Glory to God. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya kung sino tatawag sa pangalan ng ating pong Panginoon, siya ay maliligtas. Ito po ang duty po natin na kinakailangan, ito po yung ating pong ipangaral. Na kung sino man tatawag sa pangalan ng ating pong Panginoon, sila ay maliligtas. Amen? Next, B, I am being saved. Amen? So glory to God, hallelujah. Sabi po rito, doon po sa A, ang sabi po rito, malaranasan po ng isang tao ang tunay na siya po ay lumakad sa kabanalan sa pamamagitan ng kanyang pong pagiging born again kung isasagawa niya o ginagawa niya yung sinabi sa aklat po ng 2 Corinthians 5:17 na ang sino mang nakikristo ay isang bago ng nilalang. Wala na ang kanyang dating pagkatao. Siya ay bago na. So ibig sabihin ito po ay nagpapatotoo at nagpapatunay ang isa pong tunay na born again ay yung isang binago na ng ating pong Panginoon. Wala na yung kanyang dating pagkatao. Siya ay binago na. Kaya kinakailangan ito po ang makita po sa atin na nagpapatotoo. We are already sanctified by God. Amen. Kaya meron po tayo na kung saan pinagdadaanan. Meron po na dapat natin pong maranasan para po tayo ay mapatunayan na totoo na tayo po ay iniligtas na ng ating pong Panginoon. B, I am being saved. The process of sanctification, 2 Corinthians 3:18. Glory to God. Hallelujah. But we all, with open face, beholding in a glass the glory of the Lord, are changed in the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord.
Glory to God. Hallelujah. So ibig sabihin dito po ipinakikita na tayo po ay ating pong pupunta. Kung tayo po ang Espiritu ng ating pong Panginoon na glorify po sa atin, makikita na po yung pagbabago ng ating pong image. At pag nagbago na po yung pong ating pong image, makikita po yung glory to glory. Unti-unti po tayong binabago. Ito po ay sa pamamagitan ng Espiritu ng ating pong Panginoon. Kaya ito po yung sinabi po sa aklat po ng Zechariah, not by might, not by power, but by the Spirit, saith the Lord. So ibig sabihin dito po yung pinakikita, yung tunay na mararanasan po natin na tayo po'y mabago sa ating pong buhay. Ito po'y sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nasa ating pong buhay. Glory to God, hallelujah, Jesus. At ano po ang sabi po sa aklat po ng Romans 12, 1 and 2. Glory to God, ito po yung matibay na ebidensya. Glory to God, tayo po ay nasa process of sanctification. Amen. Ano sabi sa verse 12, chapter 12, verse 1? I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, ibig sabihin, pinakikita po rito, by the mercies of God, ano ang hinihingi ng ating Panginoon? Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So ito po yung hinahanap po sa atin po ng ating pong Panginoon. Bilang tayo po ay kung saan na kinahabagan ng ating pong Panginoon, ialay na natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Ialay na natin na ito isang handog na buhay, kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. At mararanasan po natin na tayo po'y makikita na tayo pinaghahandog na ng ating pong buhay. Verse 2, hallelujah, Lord God. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So ibig sabihin, wag po tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Kung ang ating pong kapitbahay ay yumayaman sa pamamagitan ng pangit na kalapong buhay, wag mo itong gayanin. Ibig sabihin, magbago ka na ng isip. Kung sila nakikita mo maunlad, pauunlarin ka rin ng Panginoon. Sapagkat ako'y naglilingkod sa Diyos, ang Panginoon ang magpapala sa akin. Hindi ko pwedeng asundan ang takbo ng sanlibutan ito, kundi magbabago ako ng isip. Amen? That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Upang ito po'y ma-proven na kung ano ang mabuti, ang katanggap-tanggap, ang kaaya-aya, na kalooban ng ating pong Panginoon. Ang kalooban ng ating pong Panginoon, mabuhay tayo na may kabanalan. Mabuhay tayo na tayo po'y maging good example. Mabuhay po tayo na tayo po'y magsisilbi na kung isa'y magandang halimbawa, nakagagawa po tayo ng kalugod-lugod sa ating Panginoon, na i-offer po natin ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon. Nagsisilbing isang hain na buhay at handog at kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Letter C, I will be saved. The first step of sanctification. Glory to God. 1 John 3:2. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah. Glory to God. 1 John 3:2. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when we shall appear, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. So, ibig sabihin, pinakikita tayo po yung mga anak ng Diyos. Amen. Tayo po'y mga anak ng Diyos na kung saan na sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, makikita po tayo na tayo po'y katulad niya. Amen. Kung paano siya pinabanal, kung paano siya naging ganap, tayo din ay magiging katulad ng ating Panginoon na tumawag sa atin na banal. Amen. Kaya ang sabi po rito sa aklat po ng Revelation 21, glory to God, mahaba po ito. Ito po yung pinakikita po, ito po yung 1-8 po kasi. Pero yun na lang pong 2 and 3, ang aking pong babasahin, 1, 2, and 3. Sa Revelation 21, ito po yung pangako po ng ating pong Panginoon. Amen? And sabi ito, as I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Amen? Glory to God.
And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from go out of heaven, prepared as bride adored her husband. Amen. Ito na po yung pangako ng ating pong Panginoon. And I heard a great voice out of heaven, saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. And God herself shall be with them, and be their God. Amen. Glory. Verse 4, hallelujah. Amen. Ito po yung pangako ng ating pong Panginoon. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. So napakasarap pong alalahanin. Amen. Hindi na po tayo luluha. Papawiin na ng ating pong Panginoon ang ating pong mga luha sa ating pong mga mata. Na maaari kung noong araw tayo po ay nagkakangiiyak, walang pang-tuition na yung anak, walang pambayad sa kuryente. Ang sabi ng Panginoon, aalisin itong mga luhang ito. Amen. At wala nang kamatayan, ni kalungkutan. Hindi ka na iiyak, hindi ka na sisigaw. Hindi ka na makikiusap sa kapwa-tao mo, sapagkat ang lahat ng bagay ay nawala na. Amen. In conclusion, tapos na po ito sa conclusion. Glory to God. Hallelujah. Meron pa tayong 5 minuto. Ang sabi po rito, sanctification separates the believer from penalty of sin. Amen. Wala na po, inalis na po tayo sa penalty of sin, and that is justification. The power of sin, maturity. The presence of sin. Ibig sabihin, pinakikita po rito, lahat ng mga binago ng ating Panginoon, lahat ng mga pinabanal ng ating pong Panginoon, tayo po ay ibinukod na. Amen. Wala na po tayo sa kung saan kabayaran ng ating po mga kasalanan, sapagkat tayo po ay pinawalang sala na. Pinawalang sala na po tayo ng ating pong Panginoon. Dahil tayo po ay natakbuan na tayo po ay banal sa ating pong Panginoon. At sabi, the power of sin. Dahil tayo po ay matured na, nag-mature na tayo sa ating Panginoon, na pagtatagumpayan na natin ang kasalanan sa ibabaw ng mundong ito. At ang pangatlo, the presence of sin. Wala na, hindi na po nakikita sa atin yung kasalanan. Hindi na po nakikita sa atin ng iba't ibang uri ng kusay gawa ng kadiliman. Bakit po? Sapagkat tayo po ay glorified. Nag-glorified na po tayo. Tayo po ang ating pong katawan. Nakita na po dito ang kabanalan. Kaya ay pinakikita po rito ng ating pong Panginoon. Glory to God. Lahat ng pinabanal ng ating pong Panginoon, hindi na po ito makikita. Wala na po sa atin yung kabayaran ng ating mga kasalanan. Tayo pinajustify na. Wala na po sa atin yung kapangyarihan ng kasalanan, ni ang presence ng kasalanan, sapagkat tayo po ay sanctified people. Tayo po yung mga pinabanal. So sa mga oras ito po yung akin pong sasamantalahin na. Glory to God. Hallelujah, Lord God. Sa oras na ito, kung meron ditong nanonood, o sa hindi sinasadya, nabuksan ang live view na ito. Kayo ay sumabay sa aking maikling panalangin. At ito po'y ariin nyo, ito po'y personal yung panalangin sa ating Panginoon. Sapagkat totoo yung sinabi ng ating pong Panginoon, minsan lamang tayo mabubuhay sa ibabaw ng lupa, at ang pagkatapos nito'y kahatulan. Kaya kung nais mo na maranasan, na makalakad ka sa kabanalan, kinakailangan magkaroon ka ng personal relasyon sa ating Panginoon. Ang pagkakaroon ng personal, ito po ay isa pong kung saan ay sarili mo. Paglapit mo sa Panginoon, aminin mo. At ito'y maging isang personal na panalangin sa iyo. Kaya sa mga oras na ito, kung sino man na nanonood, sumabay lang kayo sa aking maikling panalangin. At ito ay ang kininyo na personal yung paglapit sa ating Panginoon. Maging seryoso po kayo. At ating alalahanin, baka ito yung oras, yung sinabi sa aklat po ng Pahayag 3:20. Ako'y nakatayo sa pintuan ng iyong puso at ako'y kumakatok. Kung sa sandali, sa oras na ito, tanggapin mo ako. Ako'y papasok sa iyong puso at mananahan maging sa oras ng iyong pagkain. Kaya sino ka man, ipikit mo ang iyong mata, sumabay ka sa aking maikling panalangin at sabihin mo, Panginoon kong Diyos, sa oras na ito, ako po'y lumalapit po sa iyo na isang makasalanan.
Ako po'y nagsisisi. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Kaya sa oras na Panginoong Jesucristo, tinatanggap kita sa aking buhay. Baguhin mo ang aking buhay. Pumasok ka sa akin at sa oras na kinikilala kita bilang aking Ama, aking Panginoon at sariling tagapagligtas. At ako po'y napahasa ko sa iyo bilang iyong anak. At sa mga sandaling ito, banal na Espiritu ng Diyos, inaanyayahan kita na pumasok sa aking puso. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay, ngayon at magpakailanman. At sa mga sandaling ito, hinihiling ko po ang iyong regalo na buhay na walang hanggan. Kaya sa mga sandaling ito, hinihiling ko rin na ang aking pangalan ay itala mo sa iyong aklat ng buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, pinatawad mo na ako. Salamat sapagkat ngayon, ako po'y may bago ng buhay sa iyo. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah, Lord God. At bago po ang lahat, doon po sa lahat ang sumabay sa maikling panalangin, yung po sinabi sa aklat po ng John 1:12, na ang sino man na sumampalataya sa Kanya ay pinagkakalooban na maging anak ng Diyos. Kaya kayong lahat na sumabay sa ikling panalangin, kayo po'y may assurance na kayo po'y anak na ng Diyos. Bakit? Tinanggap nyo ang Panginoon. Sumabay kayo sa maikling panalangin. Kaya ngayon kayo may assurance na kayo kabilang na sa kaharian ng langit. Kaya sa oras na ito, ipapanalangin ko kayo. Lahat ng tumanggap, maging ang mga nakikinig sa oras na ito. Oh, hallelujah, Lord God. O Diyos na dakila, tapat at banal. Lord, sa oras na akin po'y dinadalangin sa iyo. Lahat ng sumabay sa maikling panalangin, dalangin ko po, O Diyos, ang kaligtasan na iyo pong regalo, dakilang Ama. Dalangin ko po na sa mga oras na ito, maranasan po nila ang bagong buhay. Maranasan po nila ang paglakad sa kabanalan sapagkat sila po'y may relasyon na sa iyo. At lahat po ng mga nanonood, dakilang Ama, Lord, dalangin ko po na sila po'y napagpala ng iyong salita. Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong katapatan. Lahat po ng papurit parangal, sa iyo ko po ito binabalik, Ama, sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng iyong Banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin. Amen and Amen. Hallelujah, Lord God. Praise God. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Sige po, final benediction. Lahat po ng nasa bahay, itaas niyo po ang inyong pong kamay. Tanggapin niyo po ang pagkapala ng ating pong Panginoon. Yes, O Lord God, hallelujah. O Diyos na dakila, tapat at mabuti. Lord, sa oras na ito, Panginoon, tulad ng iyo pong sinabi sa aklat po ng Bilang, chapter 6, na matapos ang gawain, igawat ko ang iyong basbas at kapangyarihan, na maranasan po nila ang pagkapala, Panginoon, na buhat sa iyo. Maranasan po nila ang pagsama ng iyong pong maamong mukha, ang iyong pong pag-iingat, ang iyong pong grasya at habag, Panginoon, at ang kapayapaan ay dumaloy sa bawat tahanan. Maranasan po nila ang pinagpalang buhay. Maranasan po nila ang rumaraga sa pagpapala na tulad ng isang baha. Kaya Lord, maraming pong salamat sa iyo. Sa natapos na gawain, Panginoon, ikaw po lamang ang naparangalan, ikaw po lamang ang dakila at maranasan po nila ang iyong pong pangako, Panginoon, na hindi na sila mangungutang, kundi sila ang magpapautang. Hindi na sila magiging buntot, kundi mananatili silang ulo. Sa iyo po ang pupurit parangal. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. God bless you all. Amen.